Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Mabigat ang pakiramdam ni Isabela sa pangalawang araw ng shooting ng komersyal. Marahil ay bunga iyon na nangyari sa kanila ni George na nagdaang gabi. Wala siyang ideya kung paano sila nakarating sa kama niya. Doon ay paulit-ulit siya nitong dinala sa alapaap. Hindi niya maipaliwanag ang sensasyon na idinulot nito sa kanya. Ang tanging alam niya ay mahal pa rin niya ito. Pero pagkatapos sa kanilang pagniniig, ay wala ni isang salita na namagitan sa kanila ni George. After he put his clothes back on, hinalikan siya nito sa labi at umalis sa kwarto niya. Tinawag niya ito, ngunit hindi ito lumingon. Nakaramdam ng bahagyang panlulumo ang puso niya. Hindi malinaw ang sitwasyon nilang dalawa. Hindi pa niya maaaring sabihin na napatawad na siya nito. Maya-maya ay nakarinig siya ng mahihinang katok sa pinto. Napangiti siya nang mapagbuksan niya si Margaret. "Good morning," bati nito. "Good morning," ganting bati niya. Saka pinapasok ito sa loob. "May sakit ka ba? Namumutla ka?" Anitong matamang nakatingin sa kanya. Umiling siya. Wala naman, napuyat lang. Hindi kasi ako makatulog eh." Tumalikod siya. Ayaw niyang mahalata nito ang pagsinungaling niya. Hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang tungkol sa kanila ni George at kung dapat pa ba nito iyon malaman. "Iniisip mo ba ang mami mo?" Bakas ang pag-alala sa boses nito. He felt guilty right away. Buong araw niya itong hindi nakumusta na nagdaang araw at ngayon ay nagsisinungaling siya rito. Yeah. Tatawagan ko na lang siya mamaya." Naisagot na lang niya. "Ipinapatawag ka na ni Jeric. Kumain ka na ba? Kung gusto mo kumain muna tayo." Iyaya nito. Sige." Kapag gawan ay sabay sila naglakad palabas ng cottage niya. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may kakaiba sa tingin nito sa kanya. Nakahanda na ang lahat para sa susunod na eksena. Suot ni Isabela ang puting one-piece tube top bikini habang hinihintay niya ang hudyat ni Jeric para sa pagsisimula ng shoot. Maya-maya ay dumating si George. Agad nitong nilapitan si Margaret at hinalikan sa pisngi. He was so sweet to her. Samantalang siya ay hindi man lang nito tinapunan ng tingin na animoy walang nangyari sa kanila na nagdaang gabi. Lihim siya nakaramdam ng paninibugho. Marahil para kay George ay isa lamang siyang ordinaryong babae na nagbigay init sa pag-iisa nito. Wala na siyang halaga sa binata. Bumuga siya ng hangin, saka nagbaba ng tingin. "Isabela, are you alright?" Narinig niyang tanong ni Jeric. Tumingin siya rito. May hawak itong kamera na nakatutok sa kanya. "I'm taking some pictures of you para magamit ko sa mga angulo. Pero malungkot ang restro ng mukha mo sa kamera." Okay lang ako," sagot niya. Pagkatapos ay pilit na ngumiti. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang matinding lungkot na nararamdaman niya. Kung dahil sa pagod o sama ng loob ay hindi niya alam. "Napansin ko na rin siya kanina, Jeric," sapat ni Margaret. "Mag-break ka muna, Isabela. Reset na lang tayo mamaya," sabi ni Jeric.
Hindi na siya tumanggi sa suhestyon nito. Aminado siyang hindi siya makapagtrabaho ng maayos kapag ganong mabigat ang pakaramdam niya. It was as if she wanted to be comforted. She needed some warmth. Parang gusto niyang lumapit kay George at yakapin ito. Pero imposibleng magawa niya iyon dahil ni hindi siya nito tinitingnan. Bigla ay para siyang maiiyak. Tahimik na isinukbit sa balikat ng bag niya. Saka kumilos pabalik sa cottage niya. Nakakailang hakbang na siya nang tumunog ang cellphone niya. Dali-dali ning hinagilap iyon sa baga. Si Ate Bibian ang tumatawag. Isabel. Bungad nito nang sagutin niya ang tawag. Ate Bibian. Biglang nakaramdam siya ng kaba. Bumuntong hininga ito. Isabel ang mami mo. Unti-unting bumagal ang paglalakad niya. Ang mami mo. Wala na siya. Umuwi ka na muna rito ngayon. Sabi nito sa nanginginig na boses bago nawala sa kabilang linya. Nanigas ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang sinabi ni Ate Bibian. Maya-mayain ang labo ang mga mata niya. Namalayan na lang niyang hilam sa mga luha ang kanyang mga mata. Napangiwi si George na makita si Jackson na palapit sa kanya. Nasa loob siya ng hotel ng resort. Kailangan niya makausap ang manager para i-reschedule ang shoot nila dahil biglang umalis si Isabela. May malubhang sakit pala ang ina nito at hindi inaasahang pumanaw ng araw na iyon. Naiinis siya sa sarili dahil kay Margaret pa niya iyon nalaman. George pare, si Isabel kasama mo ba? Bati nito sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi ba at kayo ang magkasama? Bakit mo siya hanapin sa akin? Balik tanong niya. No George, I'm here with my wife and kids on vacation. Alam kong medyo hindi maganda yung pagkakakilala natin. I'm sorry kung mukhang nagkahiwalay kayo noon. Pero nagulat ako nang nagkabalikan na pala kayo ngayon. Napangiwi siya. Hindi kami, in case na nagtatanong ka. Oh, I'm sorry. Ako ba nga alis siya nang tawagin uli siya nito? George, pasensya ka na talaga sa nangyari noon. I'm not as bad as you think. Siguro dala lang ng kabataan. Alam mo na, gusto ko talaga si Isabel noon. I hope maayos na kayo since ako naman talaga ang may kasalanan at hindi siya. Bigla ay nagkaroon siya ng interes sa sasabihin nito. Ano? Hindi ba't parang ninyong pinalano yun? Natigilan ito. Ha? Yeah, maybe. But it wasn't all her fault. Ako lang naman naging mainit kaya nabugbog ka. Ano bang ibig mong sabihin? Naiinip na tanong niya. Pinakausapan niya akong takutin ka at palabasin na may namamagitan sa amin. She told me that she didn't want to ruin your life. Sinabi niya na magulo ang buhay niya at ayaw ka niyang madamay. At isa pa, gusto raw niyang tuparin ang pangako niya sa nanay mo na lalayuan ka niya. Paliwanag nito. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito. Wala siyang kaalam-alam na may ganung usapan sa pagitan ni Isabel at ng kanyang ina. He tried to recall some events. Nagsimula lang magbago ang dalaga nang iwan siya nito sa Isabela. Hindi siya binigyan ng maayos na paliwanag ni Isabela tungkol sa ginawa nito. Pero narinig ko kayo sa auditorium, sabi niya. Umiling ito. Baka hindi mo narinig ang lahat. Galit siya sa akin noong time na yun. Kasi nga, wala naman sa plano na saktan ka. Actually, sinampal niya ako. She was really mad. But prior to that, she was really scared when she told me about her plan. Pero wala na raw siyang maisip na ibang paraan. She had to let you go or else you would lose your future. Natahimik siya. Hindi niya akalain na kaya yung gawin ni Isabela. Gayunman, hindi pa rin malinaw ang kinalaman ng nanay niya sa paglayo sa kanya ng dalaga. Paano ako makakasiguro na totoo ang lahat ng sinasabi mo?
Isang buntong hininga ang pinakawala ni Jackson. Hindi madali pinapagawa sa akin, Isabela. I could lose my own future kung sakali magreklamo ka. Kaya hiningi ko sa kanya ang buong katotohanan. Kumamot ito sa ulo. And she promised me a date. Pero hindi rin naman yung natuloy. Kasi nga, hindi na niya ako kinausap mula nung makita mo kami sa auditorium. Hindi niya alam kung matutuwa o maiinis siya sa mga nalaman. Maya-maya ay inundayan niya ng suntok si Jackson. Napaupo ito. Pagkatapos nakangiwing humawak sa mga panga. It's alright. I deserve it. Tinulungan niya ito makatayo. I'm sorry and thank you. Tugon niya. Saka nagmamadaling iniwan ito. Nagulat siya sa mga nalaman niya mula kay Jackson. Hindi siya matatahimik hanggat hindi nabibigyan ng linaw kung bakit sila humantong ni Isabela sa pagsasakitan. He wanted to figure out why on earth Isabel did that. Dahil ba mahal siya nito? Ibig bang sabihin niyon ay hindi totoong pinaglaruan siya ng dalaga? Ano man ang dahilan ay nais niya iyong malaman. Nahiling ni George na sana hindi pa huli ang lahat para sa kanila ni Isabela. Dahil kung totoo man mga sinabi ni Jackson, lumalabas na siya ang may malaking kasalanan sa dalaga. Bigla ay parang gusto rin niyang suntukin ang kanyang sarili. Hindi inakala ni Isabela na dadagsa ang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang ina. Halos hindi niwawala ng tao ang chapel kung saan nakalagak ang mga labi nito. Dumating ang ilang kamag-anak nila mula sa Isabela. Naroon din ang ilang tao sa entertainment industry na kilala niya. Gayunman, karamihan sa mga nakiramay ay hindi niya kilala. Nakaupo siya sa unahang bahagi ng chapel. Nananakit ang mga mata niya habang nakatitig sa kasket ng kanyang ina. Paano ay panay-iyak ang niya tuwing nag-iisa na lang siya. At ng araw na iyon ay nakasuot siya ng itim na bestida. Tanda na matindi niyang kalungkutan. Pinilit niya mag-ayos ng sarili at harapin ng matatag ang mga nakikiramay. Atake sa puso ang kumitil sa buhay ng kanyang ina. Nag-seizure ito habang isinasagawa ng mga doktor ang ilang test para dito. Sinubukan ng mga doktor na ma-revive ang mami niya. Pero dahil mahina na ang katawan nito, ay hindi nanto iyon nakayanan. May sympathies, Isabela. Ani ni Bibin, ang Vice President for TV ng istasyong pinagtatrabahuhan ng kanyang ina. Thank you, sagot niya. Nakahanda ang istasyon sa kung ano man tulong na kailangan mo, sabi ng ginang. Thank you, nasabi uli niya. May ilang mga personality ang lumapit sa kanya upang magpahayag na nakikiramay. Mayroon din ilan na nagpakilalang tagahanga ng mami niya. Masaya-saya sa pakikiramay ng mga ito, pero nang ibabaw pa rin ang kalungkutan na nadarama niya. Isabela, tawag sa kanya ng babaeng palapit sa kinaroroonan niya. Nanggilid ang mga luha niya nang makilala ito. Erika, niyakap siya nito. Paano mo nalaman? Tanong niya na gumanti rin ng yakap dito. Sa news. May condolences girl, sagot nito. Na maghiwalay sila ni Erika ay noon lang niya namalaya na may kasama ito. Simon? Ngumitili ang lalaki. Pero nabakas niya ang simpatsya sa mukha nito. We got married last year, sabi ni Erika. Sabay angat ng isang kamay nito. Nasambit niya nang makita ang wedding ring sa palisingsingan nito. Kayo rin pala nagkatuluyan. Ngumiti si Erika. Actually, hindi na kami naghiwalay after college. I see. Tumangutango siya. Kumusta ka na? Hindi na tayo nagkita mula nang mag-drop out ka. Tanong nito at hinaplos ang buhok niya. Ilang sandali sila nagkamustahan ng kaibigan niya. Maya-maya ay lumapit sa kanila si Margaret. Ipinakilala niya ito kina Erika at Simon. Mababakas ang pagtataka sa mukha ng dalawa
nang malaman ng mga ito na kapatid niya si Margaret. Mahabang kwento. Kapag may time na si Isabela, sasabihin niya sa inyo. Nasabi nila na kapatid niya. Tumango ang dalawa. Kapag kuwan ay bumaling sa kanya si Margaret. Nandito si Daddy. Nagpaalam siya kina Erica at Simon. Saka mabilis na lumabas ng chapel. Gusto niyang salubungin ang kanyang ama. Nang gilid ng mga luha niya na makita ito. Dad. Oh, Isabela. Sinalubong siya nito ng yakap. I'm so sorry. I'm so sorry, darling. Bumalo ang mga luha niya. Tila nakahanap siya ng taong matatakbuhan at mapaglalabasan ng sama ng loob sa katauhan nito. Nang kumalas siya sa pagkakayakap nito, ay sakalang niya napansin ang babaeng nasa tabi nito. Nangingislap ang luha sa mga mata nito. Ang tita Sandra mo. Pakilala ng daddy niya sa ginang. Lumapit sa kanya ang babae at niyakap siya ng mahigpit. Nakikiramay ako, iha. Naramdaman niya ang sinseridad sa boses nito. Gumanti siya ng yakap dito. Maya-maya ay niyaya niya mga ito sa loob ng chapel. Hindi na nila pinansin ang mga kislap ng kamera na nakatutok sa kanila. Si George? Tanong ng daddy niya kay Margaret nang makapasok sila sa loob. Baka parating na yun, sagot na kapatid niya. Bigla ay nakaramdam siya na pinaghalong antisipasyon at kaba sa ideya makakaharap niya ang binata. Nanatiling nakadistansya si George kay Isabela. Nakaupo siya sa isang sulok ng chapel at tahimik na pinagmamasdan ang dalaga. He really wanted to talk to her. Tuwing makikita niya ang lungkot sa mga mata nito, ay tila nararamdaman din niya ang sakit na dala-dala nito. Marami siyang nais tanong dito. Kailangan itong bigyan ng linaw ang mga nalaman niya mula kay Jackson. Kanina ay tinawagan niya ang kanyang ina. Itinanong niya rito ang tungkol sa naging kasunduan nito at ni Isabela. Marahil ay naiintindihan ni Isabela na mahalaga ang kinabukasan mo. Wala akong masamang intensyon noon. Gusto ko lang na umuwi ka na dahil sobrang nag-aalala na kami. Noon mo lang kasi ginawa ang ganung bagay at dahil yun kay Isabela. Umasa ako na makakapag-usap uli kami pero hindi na nagkaroon ng pagkakataon. Gusto ko noong magtanong sa kalagayan ninyo dahil palagi kang tahimik. Pero naisip namin ng papa mo na personal mong desisyon ang tungkol sa kanya hanggang sa mabugbog ka. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko akalain na hindi naging malino ang tungkol sa inyo ni Isabela. Iyon ang sabi ng kanyang ina na magkausap sila sa telepono. May bahagi ng pagkatao niya na gustong magalit sa kanyang ina. Pero ano pa ang magiging silbi niyon? Isa pa, marahil ay nag-aalalang ito sa kanya. Katulad ng nagawa niya. Katulad ng nagawa siyang layuan ni Isabela dahil nag-aalala ang dalaga sa kinabukasan niya. He couldn't blame those people who only wanted the best for him. Bumuntong hininga siya. Iisang tao na lang ang kailangan niyang kausapin upang tuluyang maging malino sa kanya lahat. Si Isabela. George? George? Lumingon siya sa tumawag sa kanya. Ganun na lang gulat niya nang makita si Simon. Simon, anong ginagawa mo rito? Nasisiyahang bulalas niya. Tumawa ito at niyakap siya. Yan din ay tatanong ko sa'yo, kumusta ka? Anito, saka kumalas sa kanya. Okay naman, ikaw, anong balita sa'yo? Pangungumusta niya. Kasal na ako, kay Erica. Umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Talaga? Kayo talaga nagkatuluyan? Namamanghang sabi niya. Oo naman, ikaw lang wala kang bilib sa akin. Last year lang kami kinasala. Umasa ako na maimbitahan kita. Pero hindi kita mahagilap The last I heard nasa ibang bansa ka pa rin. Paliwanag dito. I'm sorry. Medyo naging busy lang. Sayang hindi ako nakapunta. Si Erica. Ayun, kasama ko siya. Teka, nasa na ba yun? Lumingon ito sa likuran nito. Ito pala.
Napangiti siya na makita si Erica. She was still beautiful. Hi! Bati niya rito. Oh George, kumusta? Mababakas ang kasiyahan sa mukha nito. Kapag kuwan ay nahalinhan ng pagtataka ang ekspresyon nito. What the... Don't tell me. Nakuha agad niya ang ibig nitong sabihin. Umiling siya. No, hindi kami ni Isabela. So, anong ginagawa mo rito? Sa news mo rin ba nalaman tungkol sa mami niya? Nakakunot noong tanong nito. Not really. Well, mahabang kwento eh. Willing kaming makinig. Maagap na sabi ni Erica. Gusto kong maintindihan kung bakit. Ang alam ko kasi, hindi na kayo nagkita nang umalis ka. And Isabel went through a lot. Anito? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Mukhang may bagong impormasyon siyang malalaman mula rito. Sabihin mo muna sa akin kung bakit ka narito, sabi nito. Ninong ko ang daddy ni Isabela. Sagot niya na halatang ikinagulat ng mga ito. Ibig mong sabihin, hindi na ituloy ni Simon ang sasabihin na agad siyang tumango. Hindi ko alam nung una, nalaman ko na lang kalaunan. I'm managing the agency at doon din nagtatrabaho si Isabel ngayon. And obviously, family acquaintance ang dahilan kaya ako nandito. Wow, hindi pa rin ako makapaniwala. This is crazy. Komento ni Erica. Niyaya mga ito sa labas ng chapel para linawin sa mga ito ang ilang mga bagay. Agad na nagpaunlak ang mag-asawa. Bago tuluyang makalabas, ay saglit niyang sinulyapan si Isabela. Nakayako ito habang tahimik na nakaupo sa harap ng bahagi ng chapel. Tila umiiyak ito. Binilisan niya ang paglalakad dahil baka hindi niya mapigil ang sarili na hindi lapitan ang dalaga. Kailangan muna na niyang makausap ang mag-asawa. Napabuntong hininga si George nang matapos ang kwento ni Erica tungkol sa nangyari kay Isabela na magtungo siya sa Amerika. May alam ka ba sa plano ni noon na paglaruan ako? Tanong niya. Umiling ito. Kay Simon ko nga lang nalaman na ipinabugbog ka raw ni Isabela. Pero hindi ako naniniwala. Kilala ko ang kaibigan ko. Hindi niya yun magagawa. Isa pa, masyadong magulo na ang buhay niya. Nag-suicide attempt pa nga ang mami niya, remember? Nakakausap ko kasi si Jackson. Hindi naging sila. Putol nito sa sasabihin niya. Si Jackson lang ang patay na patay kay Isabel noon. Hanggang sa mag-drop out si Isabel, hindi siya nagpakita ng interest kay Jackson. Bakit siya tumigil? Tanong niya. Obviously dahil sa mami niya, sagot ni Simon. Marami pa nangyari pagkatapos mong umalis. Nalaman ni Isabel na positive din ng ilang drugs ang mami niya. Tuluyan na nawala ng trabaho ang tita Nanit. Nagparehab siya noon. Pinilit ni Isabel na mag-aral pero masyado nang humiliating ang environment sa school para sa kanya. Nadadamay siya sa mga insulto sa mami niya. Isa pa, financially unstable na sila noon. Hindi na kasi tumatanggap ng sustento si Isabel mula sa daddy niya. Sabi ni Erica. Napasandal si George sa bench na inuupuan nila. He had heard enough. George, naiintindihan ko kung bakit nagawa ni Isabel iyon. She desperately wanted to let you go. Hindi dahil sa hindi ka niya gustong, kundi dahil natatakot sa iyang pagdaanan mo rin na pinagdaanan niya. Siguro hindi lang niya nasabi sa akin ang balak niya dahil alam niya hindi ako papayag. Dagdag pa nito. Kalokohan to. Naiinis na anas niya. George, ganun din ang gagawin mo kung ikaw nasa kalagayan niya. Ano ni Simon? Iniwan niya ako sa ere. Naging makasarili siya. Iyon ang totoo. Sabi niya nang hindi tumitingin sa mga ito. George, okay na Erica. I've heard enough. Uuwi na ba kayo? Bumuntong hininga siya. Tila may pag-alinlangan sa mga mata nito. Oo sana. Pero babalik kami bukas kapag maaga nakauwi si Simon galing ng office. Tumango siya. Alright.
Huwag na kayong mag-alala. Ako nang bahala kay Isabela. Maya-maya ay nagpaalam na sa kanya ang mag-asawa. Hindi niya napigilang makaramdam ng inggit habang inihatid niya ng tanaw ang mga ito. They look happy together. Naitanong tuloy niya sa kanyang sarili kung magkakaroon din siya ng pagkakataon na maging masaya. Araw ng libing ng mami ni Isabela. Tila nakaayon ng panahon sa pagdadalamhati niya dahil bagamat hindi umuulan ay may kulimlim ang kalangitan. She wore her binik short-sleeve black dress. Nakapasod ang kanyang buhok. Katatapos lamang ng misa at hinihintay na lang ang oras upang dalhin sa huling hantungan ng kanyang ina. She was grateful for the words of sympathy. Dumating ang mga inaasahan at hindi niya inaasahang makikaramay. Pumikit siya at umusal ang panalangin para sa kanyang ina. Maaaring napapalibutan siya ng mga pagdamay. Ngunit hindi pa rin niya kayang ibsan ang sakit at bigat na kanyang nararamdaman. It wasn't easy to lose the mother. Nahiling niya na sana ay mawala ang lahat ng sakit pagkatapos ng araw na iyon. Ngunit duda siya roon. Gayunman, kailangan niya ituloy ang buhay. Maya-maya ay dumilad siya. Napatingin siya sa kasket ng mami niya. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit doon. She wanted to express her love to her for the last time. Iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ito. Pinagmasdan niya ang walang buhay, ngunit maganda nitong mukha. She began to shed tears then. Nilukob ng labis sa sakit ang kanyang dibdib. Kasunod niyon ay may dumantay na kamay sa balikat niya. We are ready to go. Anang ng pamilyar na boses. Bahagyang humigpit ang pagkakahawak nito sa balikat niya. Nang hindi siya kumilos, ay dinampian nito ng maagang halik ang ulo niya. Isabel, halika na. Noon siya napagulgol. Pinihit siya ni George paharap dito. Pagkatapos ay ikinulong siya sa mga bisig nito. She sobbed in her arms. Noon lamang siya umiyak ng ganun mula ng araw na pumanaw ang kanyang ina. Humigpit ng pagkakayakap sa kanya ng binata. Tila sinasabi niyon na ibuhos niya sa pagluha ang lahat ng pighating nadarama niya. Ilang sandali ang lumipas bago siya pinakawalan nito. Hinawi nito ang ilang hibla ng kanyang buhok. Halika na. Your mother needs you for the last time. Narito naman ako. Hindi kita pababayaan. Anito, saka humalik sa pisngi niya. Bigla ay nakaramdam ng ginhawa ang puso niya. Kung si George ang papipiliin, nibitawan ang kamay ni Isabel ay hindi niya gagawin. Sasamahan niya ito hanggang sa makapagpahinga ito. Kahit siya pa ang magpatulog dito ay gagawin niya. That's how desperate he was to comfort her. Nahihibang na nga siguro siya. Dahil sa kabila ng galit niya rito, ay gusto pa rin niya itong matulungan at samahan. Just like the old days. Kaninang dumating sila sa sementeryo, ay hinayaan niya ang daddy nito at si Margaret ang umalalay rito. Alam niya na katulad niya, ay labis din nag-aalala mga ito sa dalaga. Nagkaroon lang uli siya ng pagkakataon na makapiling si Isabela na magpresenta siyang ihatid ito sa bahay nito. Tinanggihan kasi nito ang alok ng Ninong Alexander na manatili sa bahay ng mga ito. Marahil ay iniisip ng dalaga si Ate Bibiana. Tahimik si Isabel hanggang sa makapasok sila sa bahay nito. Nakasunod lang sila rito ni Ate Bibiana. Kapag guwan, ay umupo ito sa mahabang suma na nasa sala. Dumukwang siya sa harap nito. Saka inabot ang mga kamay nito. Kung gusto mo, kumain ka na muna bago magpahinga. Suhestyon niya. Ayoko. Ikaw, matipid na tugon nito. Okay lang ako. Magpapahinga ka na lang. Sabi niya. Hindi ito umimik. Nanatili ito nakatingin sa kawalan. Ilang sandali silang ganong posisyon bago niya dinala ang kamay nito sa mga labi niya. Noon ito bumaling sa kanya. Umuwi ka na, George. Salamat. Papaano ka? Nag-aalalang tanong niya.
Okay na ako, sagot nito. Saka binawi mula sa kanya ang mga kamay nito. Kumilos siya para umupo sa tabi nito. I can stay with you if you want. George, hindi na kailangan. Kasama ko naman si Ate Bibiana. Umuwi ka na. Pasensya na kung nakagulo ako sa shoot. Hindi ko naman nakalain na mangyayari ito. Just tell me kung kailan ang huwag mo nang intindihin yun. I can handle it, okay? Just tell me everything next time. Agap niya, sasabihin nito. Paano ko gagawin yun kung madalas iniiwasan mo ako? Ano itong may himig na hinanakit sa boses? Mataman siyang tumingin dito. May mga bagay na kailangan pa rin sabihin kahit mahirap. Kagaya nilang tungkol sa mami mo. You should tell me right away para hindi nakakagulat o hindi isipin nagsisinungaling o nanloko ka. Sabi niya. Hindi na ito tumugon. He knew she wasn't in the mood to talk. Gayunman, hindi niya magawang iwan ang dalaga dahil kahit papaano ay nais na niyang maramdaman nito na hindi ito nag-iisa. Maya-maya ay kinabig niya ito. Saka inihilig ang ulo nito sa balikat niya. Hindi ito pumalaga. Nasa ganun silang posisyon hanggang sa makatulog ang dalaga.